Mayroon pa daw sa taas. Nag-request si Master, silipin daw. Malalim dyan, Vi, ha? Parang wala na pumupunta dito, kuya. Parang nakarating ka na dito. Ba't alam na alam mo? Ah, kabayo. Para maintindihan natin mabuti yung quality ng tubig, akyat pa tayo sa taas. Suriin pa natin. Ah, tama ka. Kung ito daanan ng mga tao, may community sa taas. Ay, yung inaalok nila. Hingal. Sobrang tapang na dito mga lupa. Oo. Ito, Ay, dahil siguro sa lupa. kinakain yung ugat. Iba yung lupa niya, ano? Sobrang tapang. Ayaman ko sir yung lupa. Puti. Iba yung putik eh. Ah, Hindi siya maputik. Alam mo, malagkit siya. yun o. Daranak sir. Ganyan yung ano yan. Iba kasi yung putik sa... Yung datang putik may mga gold yan. Ah. Loko, wala na. Yun na yun. Yun o. May kabilang daan pa dun. Pero kasi yung community kumukuha ng source of water dito. Ginagamit nila panluto, ginagamit sa bahay. Pintado? Pintado ba? Magkano sa baboy? 420 lang, boss. Ha? 420 lang. Maganda yan. Dalawang piraso? Tatlo? Yan, katimbangan Ito niya. tayo, may yellow pin. Pangsahog. Uling. Mali yan. Dito ka na lang, dukutin mo yung kapatid. May saan tayo sa entrance ng Santa Ines ay ganun pa rin, may babayaran na environmental fee. Ang motorcycle ay 10 pesos.
lang po tayo sa motor po. 10 pesos po. Ito na lang, Joy. Dalawa na po kami. Ingat po. Thank you. Anyap yun. Falls. Nature Park. Oo nga. Ano ba na? Oh, pwede. Dati, dadaan na sila eh. Anya po. Good morning po. Anya po. Diretso lang po. Pwede nyo i-ano sa tulay. Pero baba yung angkas. Ah, sa tulay. Opo. Kasi pwede yun. May plain naman na kahoy din sa gitna. Ah, nilipat na po pala ang tulay dito. Dati dito yan eh. Oo. Wala na dun. May bayan dun. Ah, Ito, tinagawa ng anyap yan. ah, sige. Ayos na, may tulay na. Ito, bato nga lang. Ah. Wow. Pero mabigat. Pero kaya naman siguro ang medyo. Huwag ka lang malikot. Ayos si Anya pa, pinagawa ang sariling tulay. Very, motor. First time natin makapasok ang motor dito. Ito, may bago. Ano to? Kamalig. Di, ano daw? Misulo. Apelyido siguro yan. So, akalain mo noon, nilakad natin ito. Bit-bit ang ating gamit. Oo, sa Hillcrest. Malayo-layo. I'm sure naman may tindahan sila dito sa loob. So, meron hindi problema dahil may mga ano, guides, ano. Dito sa kaliwa, dito ka mag-aanyap. Ay, mag-ano, Hillcrest, no? Dito. Ayan. Pag-anyap dito. Dahil yung bundok nila dadaanan yung anyap eh. Ayan. Daming kawayan. Uy, simento. Baba ka po. Papalak kalaban tayo dito. Medyo mataas. Ito ang RJ sa kaliwa. Ang anyap ay laban. Baba ka rin, Joy. Ayun, medyo may kataasan. Ito yung inano nila na bundok. Good morning po. May pataas pa rin po ba doon o pababa na lang lahat? Saba kayo? Anyap Falls. Wala po. Ah, patag diretso na po yan. Ah, thank you po. Ganito ang daan. So, yung daanan dito ay medyo siyempre palibasa. Iilang 4 wheels lang ang nakakapasok dito at iilang motor. Kinagat pa ako ng langgam. Ayos lahat ng kalsada dun eh. Ito ay medyo malambot. Malambot. Susugin natin itong gitna. Baba ka din. Tutulak mo to. Oh, baba ka. Dito ako sa gitna dada.
putik naman ng parking. Maputik ang parking nila. Hindi ano advisable. Ayun, lalakad kami. Konting lakad lang naman. Nakakapagod yan. Bakit? Biglang akyat. Hingal. Putik ang daanan. Dahil sa mga bukal siguro to. Bigat na mga dala namin kasi. Patawid pa. Wala ba shortcut dito? Malayo pa. Dito na oh. Dito yun sana nilagyan ng tulay. Lapit na dito eh. Nilayo niyo pa. Umakyat pa. Yung entrance bridge nila. Pagod. Magkano na po ang 10 pitching ninyo? Ano sir, for overnight sir, 500. Pag-discount naman kayo. Para ma-promote namin. Actually sir, yung promo kasi namin sir is ngayon is 10 packs, 10%. Sa lahat kasi, siguro nasa 100 na campsite na puntahan namin. Kayo si Sir Dailan. Oh, Daisan. Kayo lang yung 500. Pero kung gawin yung 300, ipopromote namin mabuti ito. Kasi katulad namin campers, Sabihan hindi naman kami makikigamit ng kubo. Nandyan mayari. Ayun. Halimbawa po, para for next time po. Oh, para next time. Kasi sa mga susunod na campers, nakakilala namin, para alam nila, dadayuhin to. Pag 300. Nag-aalangan kasi 500.
katatapos lang namin mag-setup. Dala namin na tent. Montana brown. Kay Joseph ay Montana brown din. Pinagtabi namin ang aming tarp. Ayan. Tingin ko mamaya ay maaraw. So naka-ready na kami. Ayan. Nasa tabi namin yung swimming pool. Yung naririnig nyo ay tunog ng tubig, ng falls, at saka agos ng tubig. So relaxing yung sound niya, relaxing. Palibasa nakapalibot ay mga puno. Yan o. Yan. Very relaxing. Yung ibang mga puno, mga una pa, lalo na mga kawayan. Pero yung iba ay bagong tanim na nila, yung mga mahogany. Yan o. Sa ngayon ay dahil katatapos lang namin mag-setup, kape muna kami. Mamaya na magsalang ng pananghalian. Kape muna, may suman, syempre. Itong kinaroroonan ng Anyap Falls ay hindi rin naman ganun karami ang puno sa bandang taas. Katunayan, nakakalbo na. Pero may tubig pa rin, may source of water. Mamaya kikilatisin natin yung source of water nila. And then, itong community dito, doon nang gagaling lahat ng kanilang source of water. Yun, no? Ang daming mga tubo. Nagpupundar sila ng tubo para sila ay magkaroon ng daloy ng tubig sa kanilang kabahayan. Ginagamit nila ito panluto. Yan na rin, yung iba daw ay dito na rin umiinom. Reliable ginagamit ang tubig nila. Ngayon ay mamaya check natin yung quality ng tubig. Ako ay galing sa tindahan, bumili ako. Hindi naman ganun kalayo ang tindahan pala sa may tulay. 5 o'clock dito sa Anyap, wala masyado guest sila. Ayan na. Siguro itong mga tables ay naka-ready lang ito sa mga summer, panahon ng summer. Pero ang ganda stay dito kasi yan ang maririnig mo, oh. Nagaslas ng tubig. Kung gusto mong mag-relax, yan talaga. Yung falls, yan. Bukas ko na ano yan. Pakita may falls talaga, yan, oh. Anyap Falls. Ito mga pool. Walang naliligo. Wala masyado guys sila. Siguro konti lang. Mga 8 lang kami siguro dito. 4 kami tapos may 2 pa. Ganda ng lagas ng tubig, oh. Resort ko nga. Nga lang, ang problema dito sa kanila, walang tindahan. Pag mayroon kang kailangan, may bibilhin. Wala, sa labas pa, sa malayo ka pa bibili. Tatawid ka pa ng tulay. Nakita nyo naman ang tulay kanina. Malayo, parang bakit ba ayaw nila mag-stock ng paninda na mabibili naman ng mga customer, mga pangangailangan. Itong lugar na to, ganyan din sa RJ Hillcrest. Wala rin, walang tubig, wala lahat. Ikaw na mag-order pa, mag-utos ka pa. Sa campsite dapat, sa lahat ng campsite dapat merong tubig. Priority yan, eh.
Ayan, dagdagan na kami kagabi. Umabol sila Makoy, tsaka sila Jess, tsaka si Teresa. Ito, dala nila ngayon ay nature hike nila. Tapos si Makoy Montana, yung ibang model na puti. Tapos si Jess Montana Black, yung old model. Ito yung galawa namin. Kagabi hindi na ako naka-video dahil madilim, gabi na. Ito, yan. Ikot tayo ngayon. Ikutin natin yung Ngayon. Nakausap natin ang supervisor dito kagabi. Talagang hindi nila ibababa yung 10 pitching na 500. Kasi nire-request natin na sana gawing 300 lang 10 pitching sa mga campers na katulad natin. Pero hindi talaga kasi yun ang priority nila dito. Kung ganun pa man, I highly recommend na kung ito, kasi hindi naman nila lalagyan ng mga kubo. Ito kasi ang ganda nito, itong area na to ay talagang camping ground sana nila. Pero kung camping ground ito, sana patag-patagin nila. Kung ikaw ay magka-camping dito sa Anyap Falls, wala talaga latagan ng tent maliban na sa bayad na. Yung mga nagre-rentang tent at nagde-day tour at saka overnight, doon nila pinapapwesto yung tent. Sila lang yon. Pero kung ikaw ay may sariling tent, hindi ka pwede ron. Maghanap ka ng pwesto mo. At sa pupwestuhan, ito lang ang pwede. Ito lang area na to ang pwedeng latagan ng tent. Kaya dito ka maglalatag. Mapipilitan ka kahit na hindi ganun kapantay ang tent, ang ground. Maglalatag ka. Pero I recommend na sana i-flatten nila ito. Kasi napakaganda. Ideal ito, latagan talaga ng tent. Dito lang sa area na to. Katulad ng sinabi ko, itong Anyap Falls and Resort, hindi siya ideal para sa camping talaga. Para lang siya sa nag-outing. Kasi ang design niya, katulad yan, mga tables, lahat, ang hahaba ng mga tables yan, no? Dikit-dikit. Para yung sa nag-outing, hindi para sa camping. Ayan, puntahan natin yung falls niya. Yun, kita nyo, ang kagandahan dito, katulad kahapon nung nagre-record ako, wala kang maririnig kundi lagaslas ng tubig. Kaya yung pagiging kalmado ay mararamdaman mo dito. Ayan, ito yung isa nila sa mga swimming pool dito. Dahan natin. Ayan, maulan ngayon. Gusto natin yun, maulan. Ayan, oh. Ang tubig nila dito ay natural. Ayan. Mamaya sarap maligo pala dito. Uy, ayan, oh. Kuya. Isa sa swimming pool nila na kung saan ay malapit siya sa falls. Yung ibang tubig ng falls dinadivert na dito, tapos yung sobra aagos. Kaya ito ay walang chlorine, fresh water talaga ito. Yun naman ang dinadayo ng iba dito dahil hindi siya chlorinated. Dito sa bungad pa lang may mga kubo na, may mga open na kubo. Meron din namang kubo na pwede kang matulog. Diyan ang registration area nila. Ito, may kubo naman dito na pwedeng rentahan. Kakaiba yung design ng kubo nila. Iba ito sa mga napupuntahan natin. Ayan, ang kubo nila ay may mga kwarto sa loob. Ito katulad dito. Ayan, syempre highlights na yan, ha. Kung mag-overnight ka, diyan ka mag-rent. Sabi nung supervisor, kung ikaw ay may hammock,
free na daw yun. Di daw sila nagsisingil. Siguro sa day tour lang yon. Kasi kung overnight maghamok ka eh. Ito isa rin to. Yan. Tulad dyan. Kubo. Na kung saan papag siya na pwede rin matulugan. Yan. Open kubo. Ayan. Mga cottages. Puntahan natin ang CR. Ganito kasi kalawak. Ito kubo uli. Ayan. Meron pwedeng nagre-rent. May mga nag-occupied. May mga ihawan siya. Ayan. Ito nakakatuwa dito. Dahil ang laki ng CR, may lababo na. Ito yung lababo nila, napakalawak. Tapos dito yung CR ng lalaki, CR at saka shower. Malaki, although dalawa siya, pero sa loob meron siyang ano, parang tatluhan pa sa loob. Ayan. Pero dahil ito ay nasa isang area lang, I suggest na sa bandang ibang area ay maglagay din sila ng CR. Dahil yung nasi-CR doon sa malayo, pupunta pa dito. Ang layo-layo, lalo na pag nag-overnight ka. Yung area na to, yan o. Kanila pa yan eh. Sana maisipan nila ng pamamaraan na kung saan gamitin yan. Pwede dyan maghamok eh. Camping, sinasuggest ko nga na sana meron silang ano, raw area. Iaalok nila sa mga nagro-raw camping. Jess, ano masasabi mo sa lugar? Okay naman po. Ha? Parang malungkot na. Anong... Yung lugar, napakaganda. Kung susumahin at pagbubuklo din ang bawat pahina ay may mapupulot tayo na rambutan. Yung bayad, namamahalan ka ba? Oo, sobrang mahal. Sobrang mahal. Yung kailang bayad. Namamahalan ako. Wala ka. Ano sabihin mo? Yan. Ito katatapos lang namin mag-almusal. May mga nahuli. Hinga natin ng pahayag kung anong naramdaman nila sa ibinayad nila dito sa Anyap. Koy, anong masabi mo sa bayarin? Great! Dito sa Anyap Falls, pag pupunta kayo, magdala kayo ng sarili niyong tubig na inumin. Wala silang binibenta na tubig. Ikaw mismo bibili sa tindahan sa madadaanan mo. Kahit yung blue container, wala sila. Tindahan, wala sila ditong tindahan. Pwede kang mag-utos sa mga staff nila para bumili. May kalayuan din kung lalakarin pabalik. Pero kung kaya ng motor, kaya naman din ang mga bilihin, kaya karga sa motor. Tubig. Dito, palibre na nila yung wifi. Pero siyempre, sa dami ng guests, putol-putol. And then, ano pa? Sa ilaw sa gabi, meron naman silang pailaw pa solar nila. Pero hindi ganun kalakasan. Sa mga kubo, meron silang pailaw din. Mga magkukubo. Pero dito, itong spot na tayuan namin ng tent, ito lang yung available para sa tent pitching. Katulad ng sinasabi nga ni Makoy, may kamahalan ng tent pitching fee nila na 500. Sa lahat ng campsite na napuntahan namin, siguro nasa 90 na campsite or paulit-ulit man kami, ito lang ang 500 ang tent pitching. The rest, hindi naman ganun kataas. Mataas na yung 300. Kaya kung raw campers ka, hindi para sa iyo ang lugar nito para mag-camping. Pero kung ikaw ay outing lang, barkada, the best itong lugar na to. Maganda dito. Titignan nyo, maliwalas, presko, Badahon. ano naman ang konting presyo mo?
Sa couple, 1,100. Tent pitching tsaka entrance. Overpriced naman yun. Last 10 na kami ng gabi dumating eh. Kaso uwi na rin kami ngayon. Tapos kumain. Anong oras pa lang? Alas 8, alas 9. 9 na. Yun, kaka 7 pa lang. 7. Hangga? Accessibility. Madali lang puntahan dahil nandito lang ito sa San Andres, Santa Ynez Road. Malapit lang siya pagkalagpas ng Manukan. Kaliwa ka na. Bandang malapit siya sa community proper. And katawid ng ilog. Ayos naman, nakakatawid naman ng motor. So 10 points ito sa accessibility. Affordability, nasa 6 ito sa akin dahil may kataasan niya yung pitching. Amenities, ayos naman dito. Ang ma-recommend ko lang, magdagdag sila ng CR sa strategic location katulad ng area na pwestuhan namin. Dapat may CR din banda ron dahil marami rin naman nag-occupy. Hindi lang dito kasi isa lang CR, pinaka main lahat nandun. Shower, CR, isahan lang. Sa lawak ng lugar, isa lang ang area na may CR. And then yung security facilities, 10 points sa akin dito. Secure naman kahit saan ka mag-park ng motor dahil palibasa wala naman lalabasan kundi yung tulay. And then ang hospitality naman nila ay mababait naman ang staff dito, walang problema. Nga lang syempre tinitingnan namin yung nagtatanong ba kung anong kailangan, may basurahan ba na ibinigay. And then yung campsite view, wala ka masyado view dahil mapuno lang, pero yung sound itself ay napakaganda rin. Napaka peaceful ang dating dahil naririnig mo lang lagas-gas ng tubig. Ito ay out of 30, ito ay may bibigay ko na 25 points. And then experience namin so far, maliligo pa lang kami ngayon pero nakita naman natin na magandang tubig. So masasabi ko na 10 ang experience namin dito. Yun lang ang total niya. So all in all, ang campsite na ito ay may grade na 88. Ito ay recommended natin sa mga campers na gustong ganitong style lang, na kung saan matao sa umaga at ikaw maghanap ng diskartehan mo na taga ng tent dahil ito ay resort type. Puntahan natin yung isa sa swimming pool ng Anyap. Ito ay may pangalan. Pangalan niya ay Azalea Pool. Ito ay 3.5 ang lalim, 3.5 feet. Ito siya. Ayan. Pwede sa mga bata hanggang bewang lang ng adult. Ayan. Ayan. Pwede na. Puntahan namin yung isang pool na nasa pinakataas. Ito ay 8 feet yata lalim nito. Ano? Kuya, dulas yan. Ayan. Itong quality ng tubig
hindi ako masyado ganun ka-expert. Pero, sana yung mga may nanonood, ano ang ibig sabihin ng isang water source na nilulumot ng ganito, mga puti? Naman siya sa ano, metallic. Metallic. Metallic siya. Kaya ganyan ang ano. Ang metallic kasi, may ano na siya, may electrolyte. Ito, kasamahan natin isang chemist ito kasi. Napapansin po natin, ang tubig na ito Ay, magaspang. magaspang. Magaspang siya. Ay, Isang palatandaan dumanang. na itong ilog na to ay may sanga papunta Oo. sa community. Nag-community ito. Bagamat nakikita natin ang kulay ng simento, Pero sa tulad natin, pwede na, naliligo nga tayo sa kanal. ito na yan. Pwede na. Halukayin natin kung saan nanggagaling ang source of water nila. Malayo pa yan pag nakita na. Oy! Grabe to. Akit pa. Tama na. Makikita mo pa lang sa quality ng mga bato ay nirepresenta ng tubig. Kung ano yung iniwan niyang footprint, Yun yung quality yun ng yung tubig. quality ng tubig. Ah, Okay. okay na. Yo, let's go.